For this episode, ang babatayan po ng ating kwentuhan ay matatagpuan sa Mark 1:29 to 39. Can you read it, Hannah? Mark 1 verses 29 to 39. Jesus heals many people. After Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon and Andrew's home. Now Simon's mother-in-law was sick in bed with a high fever. They told Jesus about her right away. So he went to her bedside, took her by the hand and helped her sit up. Then the fever left her and she prepared a meal for them. That evening, after sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. The whole town gathered at the door to watch. So Jesus healed many people who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Verse 35 na po tayo. Before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Later, Simon and the others went out to find him. When they found him, they said, "Everyone is looking for you." But Jesus replied, "We must go on to other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came," Jesus said. So he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. So, nakita natin sa ating binasa na kung gaano kabisi ang ating Panginoon. So, remember, ito yung Saba, nasa Saba siya, Where did they came from? They came from the synagogue. So, ito, nagsasabi dito na Saba nga during the time. Yung synagogue na sinasabi dito, in the modern time, is equivalent to our churches today. This is where they pray. Dito sila nagkakatipon-tipon to fellowship with God. Kung dito sila nag-aaral ng mga salita ng Diyos. As you can see in the story, si Jesus kasama si James and John. Ito yung dalawang apostol niya. Gusto na nilang magpahinga. Sabi ko nga sa inyo kanina, galing sila sa synagogue. So, during that time, pagka galing ka sa synagogue, it's is Saba. So, araw ng pahinga. Kaya nagpunta sila doon sa bahay nila Peter para magpahinga. Yun yung intention nila. However, the mother of Peter, Simon, so ito yung si Pedro, Simon, in the story is sick. So, meron po siyang lagnat. So, Jesus healed her. Then, everyone knew about it. So, alam po nyo, during that time, may mga martyrs na pala, So, kaya nga dito yung yung sinasabi nating may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kasi madaling kumalat. Kahit wala pang telepono noon, kahit wala pang social media, so kumalat na yung balita, na si Jesus nag-heal siya ng may sakit and then nagka-cast out ng demons. So, madami pong mga taong may sakit ang nagsipunta kung nasaan si Jesus. These people were demon-possessed and with various diseases. Jesus healed all of them by talking to each of them and praying for them one by one. Kasi po, ang style ng paggagamot during the time, magpipreach muna siya. Naalala ko yung yung taga Cebu na kasama namin sa church. So, nagba-Bible study siya. Isa po siyang doktor, Pero bago siya magreseta o magbigay ng prescription sa mga tinitingnan niya, sa mga tao na nagpapakonsult sa kanya, so bina-Bible study po muna niya. And then, at saka siya magbibigay ng reseta. So ito yung nakita ko dito, si Jesus Christ, nag-preach muna siya, and then tinatanong niya kung ano yung sakit siguro, bago niya gamutin. Just like doctor, di ba? So kailangan kasi tinatanong mo muna, alam naman gamutin mo na hindi mo alam kung ano yung gagamutin mo, di ba?
during this time, God is already restless. So, naging napuyat na siya kasi maraming ang taong dumagsa, di ba? Kulang siya po ng tulog at kahit puyat siya, ito po yung nangyari. In verse 35, this will be the next morning already. Kahit po kulang sa pahinga, puyat, kulang sa tulog, si Jesus, gumising pa rin siya. And went to an isolated place. O umalis siya ng bahay kasi para mag-pray. Kagaya ninyo, what do you do first thing in the morning? Pagkagising po nyo, anong ginagawa po natin? Di ba nagkakape tayo every day? Pero nagdadasal po ba tayo? Dito na po papasok ang first point of our discussion natin tonight. Number 1 po, ang first point po natin, God is your priority. What is your priority in life? Ano po ba yung inuuna natin pagkagising natin? So, ako po, ang daily routine ko, nagtututbrush ako. Nagtututbrush ako, no? So, ikaw, Hana, bilang isang anak, ano yung ginagawa? Ano yung priority mo in life? Thank you for the question. Siguro sa akin nung bata ako, when I was young, ang priority talaga before was maglaro sa labas, o kaya papasok agad sa school. Kasi maaga before ang classes Mga 6 a.m. kailangan gising ka na kasi mabilisan yon. But right now, as I grow up, I learned that having God as my priority is iba talaga yung transition niya sa buhay ko. When I prioritize the Lord first, iba yung pakiramdam ko, iba yung start ng araw ko, iba yung tahak nung week ko, and mas clear yung decisions mo, mas clear yung pakiramdam mo, iba siya. And siguro, kayo din po ba, baka you have experienced the same thing. Maybe you have times na, ay, iba pala yung pakiramdam, no, kapag inuuna talaga siya. So, ikaw, Dad, bilang isang ama naman noon, and then ama din ngayon, what is your priority in life? Kasi for sure, madaming mga nanonood na yung ngayon pa lang nagiging tatay, or may mga nanonood din na medyo matagal na ding mga fathers. They would want to know ano yung dati mo and ano yung nangyari ngayon. During my early days, very challenging kasi naging buhay namin na nung una, no? So during the early days of our marriage, si Sister Rose, as a father, talagang ang priority ko noon to maghanap ng kabuhayan, ng provision, no? Ngayon, ang priority namin ngayon, as a father, yung mga katulad mo, Hana. Ang priority ko ngayon yung kung ano man yung na experience ko about the Lord, yung sa provision ni Lord, sa akin, gusto ko rin iparana sa inyo na kayo bilang isang mga anak ko, maibigay ko sa inyo yung tamang, hindi lang yung tamang mapakain ko kayo, o ganon, o mabigyan ko kayo ng mga magagarang damit, kundi yung maipamana ko sa inyo rin yung kung papaano kami magdasal ni mami mo. Kayo, paano niyo ba sinisimulan ang araw ninyo? Who is your priority in life? Sino ba yung start your day with prayer? So in Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So ito po yung naging namin ni Sister Rose, ito po yung naging banner verse namin sa buhay namin.
So, wala kaming magagawa kung hindi namin kasama ang ating Panginoon. Wala kaming lakas kung hindi namin siya laging kasama. So, sinasabi po dito sa Biblia na ang prayer is a very important in our life. So, simulan po natin. Umpisahan po natin o begin each day with a prayer with God. Pasalamatan po natin siya every day. Hindi lang po every other day. So every day po, dapat pinasasalamatan natin siya. So nagdadasal tayo. At dito, no, sa binasa natin kanina, bakit early in the morning dapat magdasal? Bakit hindi tanghali o gabi? Bakit kailangan in isolated place? Ito po yung mga tanong ko during my early days ng pagiging Kristiyano ko, no? You know why? Alam nyo kung bakit? So that you can encounter God before you start your day. So nakausap mo na ang Diyos bago ka umausap ng ibang tao. Nakausap mo na ang Diyos bago ka pa sumuong sa mga problema sa buhay. Ito po yung dahilan kung bakit natin maaga tayong nagpe-pray. So, dapat unahin po natin siya sa ating buhay. So, when we pray, we can seek the Lord. Know Him better. Ask for guidance. Ask for strength. So, yun po, ano? So, humingi po tayo ng guidance sa Kanya kung anong gagawin natin. Kung halimbawa may problema tayo. Kung naghihina po tayo. Ask for the strength. So, yung lakas niya. Palagi po nating isipin at isapuso na kapag kasama mo ang Diyos, walang problema na hindi mo kayang lampasan. Walang problema na hindi kaya mong lusutan. So, ito po, ano? Ito po yung breakthrough natin. That's for sure. Our second point for tonight is focus on God. So, tawagan po natin siya. Call Him. Call on God. So, in Proverbs 4:25, look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Huwag mo lang titigan. Iba po ang titig, kaysa tingin lang. Yung pong sulyap ba? Iba ang tingin sa titig. Ito po yung ano. So, pag tinititigan mo, so, nakapokus ka. Pero kung tingin lang, you are not in focusing in one person. Check inside out. So, tingnan mo sa labas, sa loob, sa tagiliran, at para makita mo kung ano yung kabuuan. This is what focus is all about. Sa quote po na nabasa ko sa somewhere else, in a world filled with distraction, maintaining focus on what truly matters is a challenge faced by many. So, ibig pong sabihin, short span po ang pag-focus natin sa mga bagay-bagay. We get distracted easily. Di po ba? Halimbawa, we are reading the Bible or nagba-Bible study tayo at nang binabasa natin, bumabasa tayo sa ating mga phone. Tapos biglang merong lumabas na notification. Ano yung pwedeng mangyari sa nadidistract tayo? Kasi inaabangan natin yung notification na nadidistract tayo. Same thing with God. Sometimes, natin yung gusto natin. Tayo nagpaplano sa sarili natin at for ourselves, hindi natin tinitingnan kung ano ba yung plano ng Diyos sa atin. What is His purpose for you and I? Ikaw, Hana, sa tingin mo, ano yung plano ng Diyos para sa'yo? Ano yung example mo rito? Sa akin naman, ang example ko dito, same thing. More on our Bible study. When we do our Bible study kasi, we usually do fellowship as well. So, meaning, sa labas po yung ginagawa. So, syempre, ang common denominator namin, nakikita kami sa coffee shop or sa restaurant. You have fellowship, you eat together, tapos magba-Bible study. Pero syempre, hindi po natin maiiwasan in those places, there are other people. So,
there are times sa kabilang table or the table farthest, may malakas tumawa, malakas yung chikahan nila or pagkukwentuhan din nila. So, sometimes we get easily distracted kasi naririnig din natin kung ano yung pinagkukwentuhan nila. These are the things na dapat hindi natin masyadong ina-entertain, pero nadidistract nga po tayo. I am sure everyone can relate. So, with this naman, I feel like we really need to have our own quiet time with our Lord Jesus Christ. Kasi iba po talaga yung pakiramdam na ikaw may one-on-one ka kay Lord. Alam mo kung ano yung by heart may nasasabi si Lord, meron kang gusto sabihin kay Lord, hindi ka mahihiya. So just like in Mark 1 verse 35 to 39, before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Later, Simon and the others went out to find him. When they found him, they said, "Everyone is looking for you." But Jesus replied, "We must go on to the other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came." So he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. As Peter said, "Everyone is looking for you." But Jesus said, "We must go on to other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came." Makikita niyo po dito, you have to focus on the mission. And the focus of Jesus is to preach the gospel. Hindi yung iba, hindi yung kailangan dito lang ako sa isang lugar. He went to other towns pa po to preach the gospel of God. And the gospel is the real treasure. So, for our main point number 3, Dad, take it away. Ang point number 3 po natin dito sa series na ito is know the real treasures. Ano nga po ba yung real treasure? Ano yung kayamanan ng pagdadasal? Not the success on earth is the real treasures. Everything we do is for the Father. In Tagalog, lahat ng ginagawa ni Jesus to please the Father, this is the real treasure. So in John 8:29, ang sabi po dito, "And the one who sent me is with me. He has not deserted me, for I always do what pleases Him." What does Jesus do is to please the Father. Tumutulong sa mga tao, heal the people, spreading the gospel, at nakita nga po natin na nagka-cast out siya ng demons, di ba? Everything na ginagawa niya ito hindi para to please people or to please herself, but to please her Father. Help the needy, yan, and God forgiving sin. So, ito yung mga ginagawa niya. So, nagpapatawad siya sa ating mga kasalanan. Tayo, alam naman natin na we are, makasalanan tayo, di ba? Remind people that God loves them. So, with all this, the Father is pleased in heaven. So, ito yung buhay ni Jesus Christ. And punta po tayo dun sa prayer life, yung point number 4, prayer life of Jesus. Jesus set aside time for His prayer life. So, nagbibigay po siya ng time. Ito po, ang hirap gawin nito, di po ba? Because sometimes, ang prayer life natin, alas 4, and then sometimes pagkapuyat tayo, magiging alas 5, magiging alas 6. So, hindi po consistent yung natin, hindi po consistent yung ginagawa natin, Ang tamang priority po at ang tamang vision, because of Jesus' prayers life, it enabled Jesus to do things on earth. He can do miracle because of Jesus' prayerful life. In Philippians 4:13,
ito po yung nung during the time na meron kami mga problema ni Sister Rose about the health of Hannah, ito po yung naging banner verse namin. Ito po yung lagi naming mine-meditate, Ang sabi po dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who is strengthening me. So wala pong ibang nagpapalakas sa amin, nagpapalakas ng loob, nagpapalakas ng katawan, nag-i-encourage sa amin, kundi itong verse na to na sinabi niya. Ang example pa nga rin po dito, alam niyo po ba yung kwento ng feeding of the 5,000 sa Bible? Ayan, ikwento mo yan. Maganda yan. So, si Jesus po dito, ang context po nitong nitong story na to sa Bible, meron po may nag-donate po ng 2 fish at 5 bread. And that time, ang crowd is 5,000. So, yung 2 fish at 5 bread, pinarami po niya ng ating Panginoon. Nakakain po lahat. Even mga disciples. At hindi lang po, siguro, hindi lang po 5,000 to according to the Bible. Ang binilang daw po lang dito, yung mga lalaki. Pero, napakain niya at may sumobra pa, Ang main point po dito, after nung feeding of the 5,000, ito po yung naganap, I-relate po natin isa sa topic natin. No, after the feeding of the 5,000, pinasakay po kasama po ni Lord dito, ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga disciples, the 12 disciples, of course, and the 5,000 people. So, ang nangyari po dito, pinasakay ng ating Panginoon yung mga disciples niya sa boat. At ang sabi niya, so, mauna na kayo dun sa kabilang ilog, o sa kabilang sa other side of the river, at maiwan muna ako. So, yun nga ang ginawa ng mga disciples. And after that, dinisperse din niya yung 5,000 at naiwan siya mag-isa dun sa lugar na yon. And then, ano yung ginawa niya? Bakit siya nagpaiwan? So, nagpray po siya mag-isa. Intentional yung prayer niya. Yeah, intentional yung prayer na. Hindi niya kinakalimutan. Ano man ang ginagawa niya, ano man yung pagod man siya, hindi niya nakakalimutan to pray. Hindi niya nakakalimutan na kausapin ang kanyang ama. Dahil sa prayerful life makakagawa siya ng magandang bagay. Nakakagawa tayo ng magandang bagay. God is always in control. Through His prayer, He was able to control. So, ito nga, as the American evangelist Martin Luther King, sino po nakakakilala sa kanya? So, siguro, ang ganda nitong ng quote niya. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. So, kahit pagod siya, kahit marami siyang ginagawa, pero una niyang ginagawa, mag-pray. So, alam niya kung ano yung pinanggagalingan ng ating Panginoon. This means, hindi maging dahilan ang mga gawain niya para mag-pray. We should always practice the prayerful life. We should always set aside time for prayer. When is the best time to set time for prayer? 'Di ba sa morning ang sabi nga dun sa verse, in the morning. So, do you think, kasi baka isipin ng mga tao, ay, bawal na pala akong magdasal after the morning. Hindi po ganun yon. It's just that it is ideal na you are alone in an isolated place. You are, first thing in the morning, kasi parang refreshed pa yung mind mo. Galing ka pa sa tulog, wala ka pang iniisip. It's just that the Lord and you are together. So, baka po kasi isipin ng iba, bawal ng magdasal. No, it's not that. Ideal lang po siya na magandang magdasal po kayo in the morning so that
you two have time together bago pa yung mind mo and everything else. So, yun po siya. Ikaw, Dad, baka naman kasi sabihin nila, ay, sabi ni Brother Mel, sa sa morning lang magdasal. What do you think? Kasi baka No. isipin nila, di ba? No, hindi po. Makita po natin sa ating binasa doon sa unahan, di ba? Yung sa sa context natin, Jesus pray early in the morning. And then dito sa binasa din natin kay Martin Luther King, na I so much na napaka-busy kong tao, parang sinasabi niya ganun dito eh. Marami akong gagawin, nakahilera, tambak-tambak. Pero ang una kong gagawin, first things first. First 3 hours of his hour of the day, nagpe-pray siya. And then kasi ang sa prayer, pagka nag-pray ka sa umaga, makikita mo yung kaibahan. So pagka nag-pray ka sa umaga ka nag-pray, magiging yung refresh yung mind. Sabi mo nga Hana sa senior mo, magiging refresh yung yung mind mo. And then kasi bago ka kausap ng tao, dapat kausapin muna ang ating Panginoon. At dapat maging consistent tayo sa prayer. Hindi lang every other day o hindi lang every Sunday. That's why yung points po natin, ito po yung natin na consistency. Yes. Dapat po very consistent tayo when praying with God. Making your prayer time a habit. Kailangan, hindi lang siya, kasi kailangan kong magdasal kasi kakain ako. Kasi kailangan magdasal ako kasi may kailangan ako kay Lord. You do it every day, you do it all the time. Kahit minsan yung bigla kang nasa bus ka lang or bago ka sumakay ng Move It, Joyride, Angkas Bayan, or bago ka sumakay ng Grab, there are times na nakakalimutan din po talaga nating magdasal. But of course, the Lord knows this and alam niyang busy tayo. Pero kailangan nating isagawa yung pagdadasal talaga po, araw-araw. When we are not in need or kapag wala po tayong kailangan, alam po natin to, hindi po talaga tayo nagdadasal. There are times, siguro, example ko na po yung self ko. Maybe makaka-relate din po kayo with this one. Nung bata-bata pa po ako, Lord, sana po makapasa ako sa exam ko. Pero hindi pala ako nag-review. So, dasal ka ng dasal, pero wala kang review. Hindi rin sasagutin ni Lord yung sagot mo. Pero, the key there is, yung consistent kang nagdadasal, sometimes, oo nga si Lord, He will, di ba nga, prayer is, the answer is yes and amen. Sabi nga ni Pastor Willie dati na, prayer is answered by yes and amen. So, yung consistent po na pagdadasal natin, the Lord hears this. Dapat walang kailangan at may kailangan. Dapat consistent po tayo sa pagdadasal natin. Di ba, Dad? Consistency is the key. Consistency ay katangian ng prayer life of Jesus. Ito yung inaano natin. Kailangan consistent tayo. Kailangan araw-araw. Hindi dapat hindi mo minamadali yung araw mo. So, kasi busy ka, hindi ka na magdadasal. So, bago ka bago tayo lumabas o bago tayo magtrabaho, kailangan tayong mag-pray. Pray consistently.